Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time mo pa nanonood. Please click mo na yan, Jervis TV, Manila. Anyway guys, wala na ba ito libre lang? Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much bro. So topic natin for today's reflection, hango ito sa ating pangatlong araw ng simbang gabi o Misa de Gallo sa ating mga Katoliko. So basahin muna natin guys bago tayo magbigay ng reflection. So, ayon sa Mateo chapter 18 verse 25, ipinanganak si Jesus. Ganito ang naging kapanganakan ni Jesucristo. Ang kanyang inang si Maria ay nakatakdang mapangasawa ni Jose. Ngunit bago pa sila nagsama, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao na sa pamamagitan ng banal na espiritu. Si Jose na kanyang asawa ay lalaking matuwid at hindi niya ginusto na mapahiya sa madla si Maria. Kaya nagpasa siyang paalisin ng lihim si Maria. Samantalang iniisip niya ang mga bagay na ito na narito ang isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa kanya sa isang panaginip. Sinabi ng anghel, Jose, ikaw ay nagmula sa angkan ni David. Huwag kang mangambang tanggapin si Maria na iyong asawa. Ito ay dahil ang dinadala niya sa kanyang sinapupunan ay banal na espiritu. Siya'y manganganak ng isang lalaki. Ang ipangalan mo sa kanya ay Jesus. Sapagkat iniligtas niya ang kanyang mga tao sa kanilang kasalanan. Ang lahat ng ito ay naganap upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Sinabi nila, narito ang isang dalagang birhen na magdadalang tao at mga anak ng isang lalaki. Tatawagin siyang Emmanuel na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Sa pagbangon ni Jose mula sa pagkatulog, ginawa niya ang ayon sa pinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon. Tinanggap niya si Maria upang maging asawa. Hindi niya sinipingan ang kanyang asawa hanggang sa may panganak niya ang kanyang panganay na anak na lalaki. Pinangalanan siya ni Jose na Jesus. Yun guys, napakagandang mensahe. So, unang-una, ang pinag-uusapan natin dito ay itong si Jose na kasintahan ni Mama Mary. So, mahal niya si Mama Mary. Subalit, nawindang siya, guys. Di ba? Nawindang siya nung malaman niya na nagdadala itong tao o buntis itong si Mama Mary. Siyempre guys, di ba? Lalo na sa panahon natin ngayon, masakit yun, di ba? Na may kasintahan ka, ikakasal ka na, actually ikakasal na sila. Tapos malaman mo buntis. Ano kaya ang gagawin mo, di ba? Kung sa'yo nangyari yun. Nung panahon na yun kasi guys, ang parusa kasi nung panahon na yun, kung dalaga ka at nabuntis ka, napakahigpit. Pwede kang mamatay kasi babatuhin ka ng mga bato hanggang sa mamatay ka. So, kaya ka nung panahon na yun, mahigpit. Hindi pwede mabuntis ang jowa mo sa panahon na to nang hindi pa kayo tapos sa kinasal. So, mahigpit. Kaya nga nung itong si Jose na kanyang kasintahan, nung nalaman talagang, siyempre masakit yun, di ba? Siguro sa panahon natin, kung ilalagay natin yung ganon, na dalaga ka, ay mag-shota kayo, yung girlfriend mo, di ba? Malapit na kayo yung kasal, at nalaman mo na buntis siya, natural magagalit ka, di ba? Masakit yun, at baka ipatulpo mo pa guys, yung asawa mo, magiging asawa mo, pag nangyari yun. Pero itong si Jose kasi, sinabi sa Biblia, na si isang taong matuwid. Ibig sabihin, pag taong matuwid, kinikilala niya ang utos ng Diyos, sumusunod siya. So, ibig sabihin, mabait na tao siya, masunod siya. Kaya nga nalaman niyang buntis niya, naisip niya, o nagpasya siya, nag-decide siya, na hiwalayin niya itong si Maria para hindi mapahiya ng madla. Di ba? Pero subalit, matuwid si Jose. Imagine mo, di ba?
kung ikaw siguro yun, na girlfriend mo yun at nangyari sa'yo, baka gumanti ka, ipahiya mo siya, di ba? Baka ikaw mismo, ipamalita mo pa, ipopost mo pa sa Facebook mo kung sa panahon na yun, na ang girlfriend mo na mo. Subalit, nung natutulog siya, yung tinatawag ni sleeping Jose, nagpakita yung anghel ng Panginoon na sinabi niya ang pinagbubuntis ni Maria ay galing sa Diyos, sa banal na Espiritu. Kaya nung pagkagising niya, ginawa niya kagad. Kasi nga matuwid siya na tao, di ba? Nakikinig siya dahil anghel ng Panginoon. So, hindi niya na tinuloy yung hiwalay niya. Talagang inako niya na. Yung kahiyan ni Maria, hindi niya na nilantad. Hindi niya pinabayaan na mapahiya si Maria, di ba? So, napakabait talaga itong si Jose na galing sa angkan ni David. So, sa panahon natin ngayon, guys, bihira ang matuwid na tao, di ba? Pero sikapin natin na tayong lahat ay magaya kay Jose. Kahit na sa tingin natin, di ba, minsan sa ating mga pamilya, parang pinagtataksilan na tayo o merong hindi gumagawa ng maganda, di ba? Yung kapatid mo, niloko ka, yung biyenan mo, ganun din, di ba? Nilait-lait ka, yung mga kaibigan mo, iniwang ka. So, lahat ng kahihiyan. Pero dahil matuwid, itong si Jose, inayahan lang niya. Inayahan na kumilos ang Diyos sa kanyang buhay hanggang sa ipinanganak ang ating Panginoong Jesus. So, yun ang dapat po natin isa po siya tisipan na kahit na anong mangyari, diba? Na imbis na gumanti sa mga taong nakasakit sa atin o nagtaksil sa atin o ginawa tayo ng hindi maganda, ayahan nyo lang. Doon pa rin tayo sa taong matuwid na kagaya ni Jose dahil nga nangungusap sa kanya ang anghel ng Diyos. So, yun po ang ating hingin sa ating panalangin sa araw-araw ng ating buhay. Lord, maraming pasalamat po sa panahon, lalo na kung kami sinasaktan o ginagawang hindi maganda ng aming mga kapwa o mismo mga kapamilya pa namin. Tulungan niyo po kami na lalo pang maging matuwid kagaya ni San Jose na yung naging ama dito sa lupa bilang isang tao. Tulungan niyo po kami magaya ang mga desisyon sa aming buhay. At sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman sa financial at sa relasyon sa pamilya. May matindi kang pinagdadaanan ngayon, gusto mo itong masolusyonan, sabayan mo ko sa napakasimpleng dasal. Hindi kayo maniwala, magtiwala, at lalo-lalo na kung kayo manampalataya sa ating Panginoon Jesus. Tsak yun ibibigay niya. Ano man ang hingin mo sa kanyang pangalan. So Lord, bless niyo po ang kapatid namin ngayon na nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na. Bedridden na Lord. May tanig na sa buhay. At kung ano-ano pang mga mabibigat na karamdaman bumabalot sa kanyang katawan. Ipuhin niyo po Lord ng inyong mapagpagaling na kamay. Yakapin niyo po Lord. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po kayo nararamdaman para sa kanyang pamilya. Ganon din po sa relasyon nagkawatak-watak, nagkasira-sira dahil sa hindi pagkakaunawaan. Pagbigkis-bigkisin niyo po muna. At lalong-lalo na po sa financial Lord na kailangan namin lahat. Lalo na po yung kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng bigas, ng ulam, pambaon sa mga bata, pambayad sa ilaw, kuryente, tubig, pambili ng gamot, at kung ano-ano pa Lord. Tulungan niyo po kami Lord. Ang aming kabuhayan, i-bless niyo po. Ang lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin Panginoon Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Diyos Espiritu Santo. Thank you very much po.